Villaflor, at Florida Ibanez, Manji Papilota, Joy Solian, Olive Macali, Lani Fortich. At para sa kaluluwa, ina Veronica Nino, Leonard Nino, Cristina Nino, Virgilio Nino. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkasa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Nakararanas tayo ng physical, emotional at moral na paghihirap. Katulad ni Job, maaaring minsan ay naitanong din natin, di kaya ang buhay natin sa mundo ay isang pagpapakahirap lamang? Sa Ebanghelyo, inilalarawan ni Jesus na naglilingkod sa may karamdaman at mga nagdurusa. Sa pamamagitan niya, ipinakikita ng Diyos na higit siyang malapit sa sino mang nahihirapan at nabibigatan sa buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo ang mga kapatid, nagawa ako ng kasal sa isip sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na hierarhiya, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sa pagsasalaysay mo sa hirap na kanyang sinabi, na ilalarawan din niya ang pinagdaraan ng hirap ng tao. Sa salmong tugunan, ipinahayag ang paglingap at pagliligtas ng Diyos sa atin. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiising at lungkot na dinaranas. Siya ay tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayan. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari-wala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalago at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupi. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Iyong mga pusong wasak ay Kanya rin lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, iyong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Layunin ni San Pablo ang makahikayat ng marami, kaya't sinikap niyang makibagay sa lahat ng tao, lalo na sa mga mahihina. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon na nangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Saba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may parangal ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauubos sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni Numan. Ngunit napalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina
upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ilanman lamang ay maligtas ko, kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pupuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyana ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madiling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na buo at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin tayo sa mga kalapit-bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea at nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yung unang pabasa from the book of Job, aklat ni Job. Alam naman natin, kung nabasa natin yung story ni Job, nabasa niyo yung story ni Job? Taas kamay, sinong nabasa dito ng story ko? Lang. Wala kasi ito sa Facebook. Yung story ni Job, siya ay mayaman, pinagpala. Pamilya, property, kaibigan. Pero sinubukan siya, unti-unti nawala yung kanyang pamilya, kayamanan, pati yung kanyang kalusugan. So parang mag-isa na lang si Job sa buhay niya. Pati yung kanyang kaibigan, lumayas, iniwanan. Dahil hindi nagpautang si Job. Iniwanan
iniwanan si Job. So talagang ang lungkot ng buhay. That's why dito nga sa pagbasa, sabi ni Job, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap. Ito na bang buhay palagang hirap? Bat-bat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Parang, I'm sure, kung nahirapan tayo, mas grabe yung hirap ni Job. Mas grabe yung hirap niya. Para sa kanya, wala nang meaning ang buhay. Wala nang saysay ang paglalakbay sa mundong ito. Sabi pa kanya, mga araw ng buhay ko'y mabilis, nananagas, pag-asa ko'y lumalabo, matuling tumatakas. Pati yung pag-asa, inalisan siya. Grabe yung buhay. I'm sure, gano'n din tayo, sometimes naranasan natin yung hirap sa buhay, parang wala nang meaning and life. Na parang nang malapit ng Valentine's Day, iniwanan ka, tapos pag narinig mo yung kanta, kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Parang nanulungkot ka na, parang ang meaning ng buhay mo, parang wala nang direksyon, wala nang meaning ang buhay dahil iniwanan ka. Diba? May iba ngayon parang gusto nang mamatay dahil iniwanan. Remember, hindi pa siya dumating sa buhay mo, buhay ka na. Bakit ka na? Char-char lang yun. Drama lang yun. Masyadong tandaan mo, mas iiwanan ka bago kayo nagkita, mas buhay ka. Yung dumating siya, pinatay ka niya. O dapat ka magdrama, tuloy lang ang buhay. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy lang ang buhay. Diba? Tingnan mo si gusto niya parang wala ng buhay. Pero alam niyo, Job, maski gano'n yung naranasan niya, pero yung kanyang commitment sa Panginoon, hindi nawala. Hindi siya bumigib up. That's why, kung ituloy natin yung pagbasa, kung meron kayong Biblia, pag-uwi nyo mamaya sa bahay, Job, chapter 7, basahin nyo. Later on, ibinalik ng Diyos lahat 4 times pa. Yung nawala ni Job 4 times, binalik. Dahil hindi kumigib up si Job. Kapatid, kung ano yung problema mo ngayon, never give up in following the Lord. Amen. Again, sabi mo, huwag kang give up, sister. At malapit ang Valentine's Day, sabi mo, huwag mo siyang i-give up. So, yun ang si Job, hindi kumigib up dahil maski ganun yung naranasan niya, yung kanyang commitment sa Panginoon pa rin. So ganun din, na yung ating commitment sa Panginoon dapat hindi nakabase sa emosyon. Parang hindi ko feel ngayon magsimba kasi umuulan. Hirap. Pag nakabase sa emosyon, pag sumunod ka kay Lord, maski hindi mo feel, magpunta ka because that is our obligation to worship the Lord every Sunday. Feel mo or hindi, commitment mo na yun. Pagod kasi ako, punta ka pa rin. Kasi iba natutulog. Natutulog na. So, commitment yan. It is a commitment. Tulad ng pag-asawa, commitment yan. Hindi nakabase sa emosyon. Para hindi ko na siya feel na mahal. Ay, iba na akong nakita. Commitment yan. Maski may gusto ka, say no to the temptation dahil may commitment ka na. Amen. Tulad ni Job. Nahirapan na siya, pero committed pa rin si Job sumunod sa Panginoon. At so, that's why yung pagbasa nga natin, si Lord, yung kanyang commitment na ipalaganap ang mabuting balita, magpapagaling. Di ba? Saan galing si Jesus? Galing sa sinagoga at saan sila nagtuloy? Hindi naman kayo nakinig. Saan sila nagtuloy? Galing sa sinagoga, nagtuturo. I'm sure pagod na pagod si Jesus. Gusto pumunta sa bahay ni na Andres at Simon. Baka gusto niya matulog, magpahinga. Pero yung mga may sakit yung kanyang biyanan, pinagaling. Yung narinig ng mga tao, pinagaling, pumunta. Diba? Sabi nga nito, paglubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inalihan ng demonyo. Ibig gusto magtulog si Lord, magpahinga,
ginawa pa rin yung kanyang duty para pagalingin yung mga may sakit. Sometimes sa buhay natin, parang pagod na tayo sa trabaho, first week, remake na naman, remake. Pagod na, walang naiipon, pagod na yung katawan, yung isip mo, gusto lang magpahinga. Pero ginawa mo pa rin yung duty mo bilang magulang, bilang nanay. Sinasacrifice mo yung sarili mo para lang sa pamilya. Just like ng Panginoon, pagod na siya, pero sinasacrifice niya yung kanyang rest, yung kanyang oras para lang maglingkod. At ganoon din, bilang binyagan, sometimes dapat marunong tayong mag-sacrifice para kay Lord. I'm sure may mga inimbitahan kanina kung saan pumunta, barbecue, but you sacrifice that para sa Panginoon. Inuna natin si Lord. Diba? Yung iba kanina, sobrang busy, talagang hindi nakasimba. Pero hindi sinasacrifice na yung ikalawang kuskus ngayon dahil nagsimba. Dapat sometimes, pag kay Lord, marunong tayo mag-sacrifice para sa Kanya. Okay? That's why tayo rin tuloy sa ating pagmimisyon. Dahil yung paglilingkod natin, actually, ito yung ang magbibigay ng lakas sa atin. Diba? Ang panalangin ay nagbibigay ng lakas ng Panginoon bago sa kanyang misyon. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo. Saan daw pumunta si Jesus? Sa ilang na puok para manalangin. So walang distraction. Pumunta siya, walang distraction. So pag nag-pray pala tayo, wala dapat distraction para makonect tayo sa Panginoon. Kasi pag connected tayo sa Panginoon, siya yung power natin, siya yung makapangyarihan. Pag connected tayo, makapangyarihan din tayo. That's why si Jesus nagdimisyon sa kapangyarihan, nagpalayas ng demonyo. Diba? Sabi ng Father, yung kapitbahay namin makapangyarihan yata. Bakit? Nagpalayas ng demonyo. Marinig daw niya. Layas ka, demonyo ka talaga. Ano ba? Nag-away yun. So dahil sina-charge niya, nakakonect si Jesus sa Ama, may power. Diba? Ganon din ang buhay natin. Pag nakakonect tayo kay Lord palagi, may power. If we are connected kay Lord, meron tayong lakas na patuloy sa ating pagbimisyon. If we are connected with the Lord, magandang signal sa buhay natin. Pero pag walang connection kay Lord, putol-putol ang signal. Putol-putol, pati pagsimba, putol-putol. So, prayer is power. Ito yung nagbigay ng lakas bago nag-mission, nananalangin. Sana ganun na only Sunday, but every day, bago umpisa ng araw, manalangin, Lord, give me the strength. Lord, be with me today. Samahan mo ako, Panginoon. Lord, may problema sa Pilipinas, sa pamilya. Samahan mo ako, Lord. Na makafocus pa rin ako, Lord, sa trabaho. Hindi madali. Di ba? Pag may problema sa pamilya, Pilipinas, nagtrabaho ka, pinag-isip mo. Sa Pilipinas, hindi mo na alam, ginagawa. Peligro yan. Di ba? Pag tumatawid ka, mamaya, red pala. Tapos tumatawid ka na. Sometimes, naapektuhan tayo. We are human. Diba? But, pray to the Lord na i-focus yung buhay natin. That we are connected. So, ginawa ni Lord yung kanyang duty. Tulad ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, bilang miyembro ng katawan ni Kristo, ginawa ni San Pablo yung kanyang duty na magpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit, ginawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Yung kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita. Duty ni San Pablo. Tayo rin bilang binyagan, meron din tayong duty, responsibility na ipalaganap ang mabuting balita. That's why hindi nagsawa si San Pablo sa paglilingkod dahil ang paglilingkod, ito yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa paglilingkod, may mas powerful si San Pablo. If you serve God, then may power sa buhay natin. Pag gumawa ka ng kabutihan, it will give us strength.
Tandaan natin, pag gumawa tayo ng kabutihan, may kalakasan sa buhay natin. That's why kung gusto mong malakas, gumawa ng kabutihan. Diba? Tingnan mo yung nagpapatawad. Gumawa ng kabutihan. Nagpapatawad. Because only the strong can forgive. Yung mga mahihina, hindi nagpapatawad. Gustong kumanti. Mahina ba kayo? Hindi. Or malakas? Malakas. Totoo? Yes po. Hindi naman kayo nagpatawad. Patawad po. So, that's why the more we do good, the more we use our energy kay Lord, the more meron tayong energy. Tingnan mo dito yung mga volunteers. Whole day yan. Nagsiserve dito. Pero pagkapon, may energy pa rin yan. Dahil the more you give your energy, the more i-multiply ni Lord yung energy sa atin. Amen? Amen. Pero yung oras mo para lang sa'yo, pag-uwi mo, pagod mo lang. Sabi ni Ma'am, where you came from? Central. Pero pag ginamit mo yung oras mo sa paglilingkod, parang it is a miracle, may energy ka pa rin. Parang hindi ka napapagod. Sila nga hindi napapagod pagkatapos nito. May energy pa rin yan. Mag-chismisan, may joke lang. So, yung ating paggawa ng kabutihan sa kapwa, hindi nawala. Huwag mong sabihin, baka masayang yung oras ko, masayang yung time ko. But kung ginawa mo yan, something good, the Lord will bless you, the Lord will multiply. Yung iba walang time na magsimba, sayang, magsimba, sayang. Oras mo to, pagod na pagod, malalakot to, walang tulog, trabaho. The more na wala kang oras kay Lord, the more ka mapapagod. Pero kung generous ka kay Lord, God will be generous to you. Sino nga po? That's why during our day off, bigyan natin oras ang Panginoon. Not only that, but every day, bigyan ng oras si Lord, manalangin, magbasahin ng salita ng Diyos. That's why si Job hindi gumigive up. Naging generous pa rin siya. Maski yung kanyang sakripisyo, hindi gumigive up. When we do not give up, naging generous tayo kay Lord. Pag hindi ka gumigive up sa mga mahal sa buhay mo, pag hindi ka gumigive up sa pamilya mo, naging generous ka pa rin sa pamilya mo. Okay? And that is why, sabi nga, maski si Job, walang maraming sakripisyo, ang buhay niya, parang lahat, parang problema na lang. But, nakikita pa rin ni Job yung direction sa buhay niya. Kung kilala mo sa psychology, si Viktor Frankl, siya din ay nasama doon sa concentration camp at napansin niya yung iba na mamatay, yung iba nakasurvive, pari-pari yung problema, nasa bilangguan, yung doon sa mga German, di ba? Yung mga Jews na bilanggo, yung iba na mamatay, iba na bubuhay. So yung iba, yung study niya, yung iba maski may problema, pero yung problema, yung suffering, it gives them meaning. Yung pagsakripisyo niya, nagbibigay ng kahulugan ng buhay. That's why, meron siyang therapy, si Viktor Frankl na tinatawag, logotherapy. Logo word, meaning, through the meaning, through your suffering, nakikita yung meaning. Di ba, like Jesus, yung kanyang suffering, may meaning. Yung suffering niya, ino-offer niya sa Ama. That's why yung ating suffering, there will be meaning kung i-offer natin sa Panginoon. Kung anong naranasan natin, challenges sa buhay, problema sa pamilya, sa trabaho, i-offer natin kay Lord, may meaning yan. At it will sanctify us. So sa ating banal na misa, sa ating pagbasa, we are reminded na ang buhay natin in this world, hindi perfect. Time will come, we encounter problems, mga sufferings, matanda natin, hindi tayo give up kay Lord. Tulad ni Job, maski feeling niya, nakalimutan na siya ni Lord, pero hindi siya give up. Patuloy pa rin siya sa pagsunod. Patuloy pa rin si Job sa kanyang commitment to follow the Lord. And Jesus also, sa ating Ebanghelyo, the more na nagsiserve daw tayo, the more the Lord will give us energy. The more you serve our family, parang the more nandun yung energy.
Diba, pag naglilingkod tayo para sa Panginoon, lalo may energy tayo. At gamitin natin yan para sa kanyang kaharian. Like St. Paul, in the second reading, yung kanyang duty, ipalaganap ang mabuting balita. Sana tayo rin bilang binyagan, ipalaganap natin yung pagmamahal ni Lord sa ating kapwa. Naway tayo maging instrumento ng pag-asa. Maraming sa ating mga kaibigan, kababayan, parang nawalan ng pag-asa. Sana maging instrumento din tayo. Tayo mag-akay sa kanila, ilapit natin sila sa ating Panginoon, yung ating tunay na kalayaan, yung ating tunay na kaligtasan. Amen. Magsitayo at ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan. May gawa na langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, Panginoon ng Diyos. Panginoon namin lang. Nagkakawang siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanang siya sa mga rebelde. Pinanang sa akin ng Pilato. Pinanang sa puso ng bayan ng libing. Nanakaw sa katinuran ng mga yumaw. Nangyayari ng mga araw ng buwan ng huli. Magkaya sa langit, nanalulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon na pumula ang parihito at bukong sa sinamay-alay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal sa pangangapagkakita, sa kasamahan ng kabanalan, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghihilom sa mga komunidad na nawasak ng mga karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawa ang pagsilbihan ng walang pagtanggi ng mga namumuno sa pamahalaan, ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, mga walang tinig, at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga may sakit at mga pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangako na sundan ang halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong panyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, naririnig
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang butal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago natin dasalin ang Ama namin, tumahimik muna tayo sa gabi. Sa ating paglalakbay, marami tayong mga pagsubok sa buhay. May mga panahon na humihina tayo, na wala ng pag-asa,
nawala ng direksyon at kahulugan ng buhay. Tulad ni Job, nawalan siya ng pag-asa, nawalan ng liwanag, pero kumakapit pa rin siya sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapit lang tayo sa Panginoon dahil siya ang ating pag-asa, siya ang ating manggagamot, si Jesus ang ating buhay. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay magkaisa sa pagtawag sa Kanya, Ama namin. Hiniling namin kabigyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan din ng kapayapaan sa isa't isa. Puta
Narito si Yesu Kristo, ang ating pag-asa, ang ating kagalingan, ang ating kaligtasan, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na pitig.
Manalangin tayo. Ama naming mapapahal, sa pagkain inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo po ang lahat para sa announcement. Parish announcement. The new issue of the parish newsletter will be distributed at the exit of the church today. Second, the monthly memorial mass will be held on Tuesday, February 6 at 8 p.m. to remember and pray for the departed. You may bring the photos of departed family members and display them on the altar. Third, our parish will celebrate the following Chinese New Year Masses. Chinese New Year Eve Mass will be held on Thursday, February 8 at 8 p.m. Chinese New Year Mass will be held on Saturday, February 10 at 4:30 p.m. Both Masses will be in Chinese. Fourth, February 14 is Ash Wednesday. There will be ashes given in the daily Mass at 7:45 a.m., 12 noon, and 6 p.m. on that day, as well as the anticipated Masses on Sunday Masses on Saturday and Sunday, February 17 and 18. Fifth, for the palms taken last year, people can bring them back to the church and leave them in the collection box at the entrance of the church. Sixth, the Sunday office is now set up at the entrance of covered car park on every Sunday. Parishioners have any request may visit the Sunday office for assistance. 7. Mercy HK is selling cookies for funding the homeless, rehab, drug addicts, and the poor services. The cookies is 50 per pack. Please generously support these little brothers and sisters. Thank you and God bless. Magsitayo po ang lahat. Bago sa final blessing, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa banal na Eucharistia na nagbibigay sa amin ng lakas sa aming Kristiyanong pamumuhay. Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming pag-asa sa aming buhay. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami manghina sa aming pagsunod sa iyo. May mga panahon na nawalan kami ng pag-asa, parang napuno na ng kadiliman ang daan na aming tinatahak dahil sa sari-saring problema na aming hinaharap. Nawalan na kami ng lakas na aming harapin ang aming mga problema. Panginoon, patawarin mo kami na aming tinakasan, tinalikuran ang aming mga responsibility sa aming pamilya, sa aming trabaho, responsibility bilang kasapi ng simbahan. Pero salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kami nagabayan at akayin tungo sa tamang daan. Salamat sa mga tao na pinadala mo upang kami ay masamahan sa aming pamumuhay. Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay sa kaayusan, mamuhay sa kapayapaan at kabanalan. Ipadala mo ang Banal Espiritu Santo upang maliwanagan ang aming isip at puso na patuloy kaming gumawa ng kabutihan sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong kabutihan at salamat sa iyong pagpapatawad sa aming nakaraan. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy kayong binibigyan ng buhay ng Panginoon. Pumayo kayo at maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos.